Tuluyan ng sinampahan ng reklamong plunder si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan at tatlong iba pa na may kinalaman sa pagtanggap niya ng 75 million pesos na campaign donation noong 2022. Naharap rin sa kasong indirect bribery ang senador ayon sa ombudsman kung saan pinagbasehan raw nila ang mga nakaraang pahayag nito. Narito ang balita ni Criza Lopez. Naghahay na ng kasong plunder at tatlo pang kaugnay na kaso ang Office of the Ombudsman laban kay Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito ng umano'y pagtanggap niya ng 75 million pesos campaign donations bago ang 2025 senatorial elections. Ngunit hindi umano ito idineklara sa kanyang Statement of Campaign Expenditures or SOSE o maging sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Bukod sa kasong plunder, nahaharap din si Marcoleta sa kasong indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mga regalo o benepisyo kaugnay ng kanilang posisyon. Kinasuhan din ng Ombudsman ang tatlong umano'y campaign donors ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Barrias Espiritu at Aristotel Baluyat Biray. Kapwa rin silang nahaharap sa mga kasong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46 dahil sa umano'y pagbibigay ng mga kontribusyong naging batayan ng reklamong isinampa. Tumanggap si Marcoleta ng magkakahiwalay na donasyon na may kabuang 75 million pesos. Inamin mismo ni Defensor na inabutan niya ng 30 million pesos si Marcoleta, 25 million pesos mula kay Espiritu at 20 million pesos mula kay Biray. Batay sa pahayag ng Ombudsman, inamin din mismo ni Marcoleta sa publiko ang pagtanggap niya ng pera. Magiging usapin na lamang umano sa paglilitis kung sapat ba ang mga ito kung maituturing na plunder at bribery sa ilalim ng batas. Binigyang diin din ng Ombudsman na hindi pa rin nawawala ang presumption of innocence ni Senator Marcoleta at nananatili ang kanyang karapatang ipagtanggol ang sarili sa harap ng Sandigan Bayan. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Senator Marcoleta at ang iba pang mga akusado kaugnay sa mga kasong isinampa laban sa kanila. Noong Martes, nagkasa ang kapilya ng Iglesia ni Cristo ng bigla ang kilos protesta sa EDSA White Plains na ikinagulat ng commuter, sektor ng transportasyon, maging ang mga otoridad na tumagal hanggang Huwebes ng gabi sa liwasang Bonifacio sa Manila. Layunin ng kilos protesta na magpakita ng suporta para kay Marcoleta dahil sa napipintong kaso ng plunder at pag-aresto sa senador. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.